trust rating na yan, kalukuhan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar eh. Si Presidente, halos araw-araw merong ina-inaugurate ng Pilay, ina-inaugurate ng mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan. At saka... Kita nyo mga kababayan ko. No? At least mga kababayan, alam nyo, hindi lang porke kakampi, kundi mga kababayan ko, mulat tayo eh. Nakikita natin ang ginagawa ng Pangulo eh. Tama mga kababayan? Kaya yung mga survey na yan, dahil kakampi ni Sara, alangan naman na mataas ang survey ni Pangulo dyan. Siyempre, babagsak yan. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa online, dyan sa FB, tignan ninyo ho, mga kababayan, yung boto ni Sara Duterte, lagapak, ni hindi nga mga lahati, ni hindi nga maging 1/4 sa boto ni Leni Robredo na hindi pa nagdideklara na tatakbo bilang presidente. Paano pa kaya kung tumakbo magdeklara na si Leni Robredo na ako ay tatakbo sa susunod na pangpanguluhang eleksyon bilang presidente ng Pilipinas. Nako, patay na. Malamang yung mga kakampi ni Sara na iba dyan na mga trapo, yung mga politikong kung saan malakas doon nagsisisiksik. Mga kababayan, kahit masikip. Parang mga utin yun na mga kung saan na masikip doon nagsisisiksik. Ayop na yan, ano. Kaya mga kababayan ko, tandaan nyo, eto, mamulat kayo sa totoo. Huwag kayong magpalinlang sa mga propaganda. Huwag kayong magpalinlang sa mga gawain ng mga Duterte na walang ginawa kung hindi ma-make news ng ma-make news. Trabaho nila ang fake news na pabanguhin nila yung mga pangalan nila kahit mababaho na. Bumabago lang yan sa mga bobot tanga kasi hindi nila nakikita, hindi nila naunawaan yung totoong mga nangyayari sa bansa. Di ba? Yun mga kababayan. Kaya kayong mga DDS, magsumikap kayo na magkalaman yung mga utak ninyo. Di ba? Na magkalaman yung mga utak ninyo. Magsumikap kayo. Yung SWS, kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yun eh. Yung sistema, papatayin ko yung sistema nila. Dapat lang yung sistema nila na niloloko nila yung tao eh. Isa pang bobo. Senator Robin Padilla. Ito isa pang bobo mga kababayan ko. Bumuelta si Senator Robin Padilla sa mga taga-media na bumibira daw sa kanya. Kabilang si Derecha ang pinangalanan ni Binoy, ang radio anchor na si Ted Filon. Pikong ka pala eh. Papasok-pasok ka sa politika tapos ayaw mo ng kritiko. Tanga ka. Mga kababayan, pag pumasok kayo sa politika, asahan nyo na yung mga kritiko ninyo. Yan ang kinabibiliban ko kay Pangulo. Bakit? Si Pangulo pumasok sa politika, pero hindi niya iniintindi yung kanyang mga kritiko. Bakit? Kasi nga pumasok ka sa politika eh. Dangan, mga kababayan, tanga lang ito. Bakit? Hindi niya yata alam na normal lang na may kahit anong buti mo eh. Kailangan magkaroon ka talaga ng kritiko dito eh. Sa larangan ng politika eh, mga kababayan, Lahat yan may masasabi. Ang Pangulong Bongbong Marcos nga, lahat na ginawa niyang mabuti. Lahat na itinutuwid. Pero nandiyan pa rin ang kampo ng mga Duterte na nag-uutos sa mga vlogger para babuyin siya. Meron ba tayong narinig? Diba, anong sabi niya? Hayaan mo sila, murahin nila ako.
Hayaan mo nila sila kung anong masasakit na sabihin nila. Pero hindi tayo ganon. Di ba? Yun ang sabi ni Pangulo. Kita nyo? Bakit? Nasa politika eh. Nasa mundo ka ng mga judgmental na mga bobot tanga eh. Bakit naman na iintindihin ni Pangulo yun? Pero etong si Robin Padilla, naikukumpara ko lang Etong si Robin Padilla, mga kababayan, putang ina, bobo ito. Apektadong-apektado sa kanyang mga kritiko. Taloy. Tila personal na raw ang mga banat sa kanya ni Philo na ayon kay Padilla ay kaibigan pa naman niya. Kung banatan ako nitong si Ted Filon, akala mo hindi ko siya kaibigan. Sa totoo lang. Ayan ang problema kasi sa inyo. Masyado kayong apektado kapag ka nakakatikim kayo ng banat. Yan. Buti naman ramdam ninyo. Ang tanong ko eto, ikaw Robin Padilla, kailan mo sinaway yung mga bataan ninyo? Kailan mo sinaway? Kailan mo sinaway? Robin Padilla, yung kampo ninyo na wag babuyin, wag banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Wag gawan ng mga peking mga video, peking paninira tulad ng mga video na nagdodroga daw ang Pangulo. Kailan nyo yun sinuway? Gago ka pala eh. Bobo ka talaga eh. Di ba? Ngayon, ikaw, nararamdaman mo yung banat sa'yo, apektadong-apektado ka. Alam mo, kung ikaw ay totoo ka, sana yung mga maling ginagawa ng kampo mo, sinusuway mo, o kinang ina mo. Diba? Kaso hindi. Kasi tayo, mga kababayan, kapag kamali, sawayin natin. Tayo nga, pagka mga kasama natin, pag may maling ginagawa, kinokontra natin eh. Kasi yun yung tama. Huwag kang gumawa ng mga peke para makabanat ka lang sa iba. Kailangan laging yung totoo lang sasabihin. Para meron tayong karapatan na sitahin silang lahat. Tama mga kababayan? Eto. Apektadong-apektado kay Ted Filon. Namenersonal pa. Namenersonal. Napakasakit isipin. Robin Padilla, yung pamimersonal, naging normal nung panahon ni Digong. Kaya kung may sisisihin ka, sisihin mo si Digong dahil siya ang nagpalaganap ng pamimersonal na banat sa mga kalaban niya sa politika. Example, si Chel Jokno, di ba binanatan ni Digong yung ngipin, imbis na sagutin yung kanyang yung sinasabi. Pero ano ang banat ni Digong? Alin, yung ngipin malaki kasi. Tanginang banat yan. Yun yung mga pamimersonal na mula nung naupo yung putang inang matandang idol nun ninyong mga putang ina nyo, nagkaganito-ganito, naging bastos ang maraming tao. Naging bastos ang maraming Pilipino. Tapos ngayon, nagiging biktima kayo ng sarili nyong kagagawan, galit na galit kayo. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Maria Lisa de Guzman, thank you. Yan yun mga kababayan. Nagiging biktima na sila ng sarili nilang kagagawan. Ngayon, galit na galit sila. Kinang-ina nyo, pag sa iba, sa kalaban nyo nangyari, ang ngiti nyo hanggang batok mo. Hindi lang hanggang tenga ang ngiti eh. Hanggang batok eh. Pero ngayon, yung gawain ninyo ay kayo na ang umaani, masama na yung mga tao. Galit na kayo. Nagre-reklamo na kayo. Putangin na nyo talaga. Diba? Putangin na talaga itong mga ito.
Oh. Pag may personal siya, alam naman niyang may asawa ako. Oh, kita mo, alam mo palang may asawa ka, alam mo pala na hindi mo kaya yung mga ganyang mga batiko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, bakit ka kasi tumakbong politiko? Kung ganyan ka't balat sibuyas ka sa mga ganyang banat sa iyo, abay sana hindi ka na naging politiko, hindi ka na tumakbo, lumayo ka na sana. Ganon. Ate Mars, hindi. Okay lang ako. Oo, okay lang ako, ha? Oh, maigi pa magsipag-like kayong lahat. Abay, mga kababayan halos 6,000 tayo dito, magkakasama. Tapos yung like ko, konti lang, ha? Pwede ba, mga kababayan? Pwede ba? Pwede ba? Mag-like muna kayo! Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karilan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. Oh, di ba mga kababayan, nag-like na ba lahat? O, tuloy. Papanatan niya ako ng ganun. Mm. Eh di ikaw na ang pinakamagaling na lalaki kung gusto mo. Lagi na mga balat yan. Hindi ako pan ni Ted Pailon, ha? Hindi ako pan. Mga kababayan, pero yung banat ni Robin Padilla, pangbata, parang away kalsada, oo, parang away, baryo, yung bang, babanatan mo ako, sige na, ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na. Shoutout po sa lahat ng mga bagong subscriber natin, ha. Oo, katulad ni Regina Romero, sa lahat po ng mga bagong subscriber natin, welcome po. Ay, mga kababayan, parang bata yung banat. Di ba, no? Dimple Smur, no? Paano? Ha? Ano, pachuchay? Pambata yung banat. Grabe! Eto na. Bukod dyan, merong pang pinasaringan si Padilla na isang taga-media. Ah. Hindi man niya ito pinangalanan, tila nagpahapyaw ang senador sa isang tao na ang pakiramdam daw ay isa siyang Lord. Kamatayan lang ay naglabas ng open. Ay, nako. Robin Padilla, putangin na, mag-resign ka na. Kung ayaw mo ng ganyan, kung ayaw mo ng batikos, kung ayaw mo na ikaw ay natatapik ng mga media, ng mga vlogger, huwag ka nang maging politiko kailanman. Umuwi ka na lang sa asawa mo. I-honeymoon mo. I-date mo. Mura lang sa Sogo. Diba? Mura lang sa Sogo. Kahit sa Victoria Court, mura lang. Ito si Lord de Vera para sa staff ni Padilla. Hindi kahit ni Lord Pikon. ang ng senador na bantayan naman ang mga sinasabi ni Padilla sa publiko na posibleng makaapekto sa kanyang kredibilidad. Wala. Ano ba namang klaseng kredibilidad meron si Robin Padilla, mga kababayan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kita nyo, simpleng kritiko. Simpleng sita sa kanya. Abay, pinapatulan niya. Mga kababayan ko, bobo talaga! Hindi ganyan. Tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo, may kukumpara nyo kay Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong, lahat na ng fake news, lahat na ng masasakit na salita, lahat na masasabi nyo na, nagawa na nila kay Pangulo, pero si Pangulong Bongbong, sumagot ba? Hindi! Bakit? Dahil si Pangulong Bongbong, malawak ang pangunawa, marunong po na sumabay sa agos ng politika. Hindi po siya tulad ng iba. Yung agos kinokontra. Dahil ang Pangulo, alam niya na nasa tama ang kanyang ginagawa. Nasa tama lagi. Di ba, mga kababayan ko? Tuloy. Meron pang isa. Yan. Galit Galit na- na kaibigan ito kasi pakiramdam niya, Lord siya, Lord. Tanginang pasari niya, parang bata. Oy, Robin Padilla, kung ako sa iyo, umuwi ka na. Para kang bata na nagsusumbong sa mga taga-suporta mo dyan. Ano ba yan? Robin Padilla naman. Tapos sasabihin ng publikos, ng Pulse Asia, ng SWS na number 1 ka?
Putang ina, ganun na ba talaga ang tingin nila sa mga Pilipino? Ito yung number 1 na magiging senador pa uli. Ito yung number 1 na pwedeng maging vice president. Ito yung pwedeng ipalit daw kay Sara para maging presidente. Putang ina, maawa kayo! Tang ina naman, kapag ka daw na impeach si Sara, si Robin Padilla ang pwedeng ipalit sa kanya. Mga kababayan ko, mga kababayan, ewan ko na lang kung nasa katinoan pa ba yung ating mga kababayan. Pero alam nyo yan, mga kababayan ko, sa mga maliliwanag ang kaisipan, kailanman hindi pwede na pang presidente, hindi pwede na pang vice president, hindi pwede maging senador, hindi pwede maging congressman, maging mayor, kahit anong posisyon sa gobyerno, netong si Robin Padilla na idol ng mga bobo. Tama? Hindi ho talaga pwede ito, mga kababayan. Alam mo, galit kami sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi kami naniniwala sa mga Lord. Kita nyo? Galit daw sila sa mga Diyos-Diyosan. Kayong mga Katoliko, kayong mga katulad ko na Katoliko, binabastos ni Robin Padilla. Ano sabi niya? Ulitin natin mga kababayan. Ulitin natin. Binabastos niya yung paniniwala natin na hindi niya naman alam kung ano yung paniniwala natin, kung bakit mayroon tayong mga imahe, kung bakit mayroon tayong larawan. Hindi porke mayroon kaming ganyan, yan ang sinasamba namin, tanga! Bobo, putang ina! Eto. Naniniwala sa mga Lord. Lalo na sa mga gambling Lord. Alam mo, galit kami sa mga Diyos-Diyosan. Galit daw sila sa Diyos-Diyosan. Kita nyo, mga kababayan ko, ang tinutukoy niyan, tayong mga Katoliko. Kayo, kami ay rumerespeto kung ano man yung pinaniniwalaan ninyo. Muslim man kayo, nire-respeto namin. INC man kayo, nire-respeto namin. Mahal namin yan. Ano ba man ng inyong mga reliyon? Sabadista man kayo? Born again man kayo? Nire-respeto namin yan. Pero ang hiling naming mga Katoliko, irespeto nyo yung paniniwala namin. Huwag na natin pag-usapan yan kung sinong totoo, kung sinong tama. Huwag na natin pag-usapan kung sino ang maliligtas at hindi pa. Tignan na lang natin sa final. Kasi karamihan sa mga nagbabanal-banalan, mga manyakis din naman. At tao pa ko ha! Example, sino? Sige Buloy! Nagbabanal-banalan. Siya daw ang daan. Wala daw makakarating sa Ama. Kung hindi, sa kanya, sa pamamagitan lang daw ni Kibuloy. Kita nyo anong issue? Yumutyot ng mga minor de edad at naging idol ng mga vlogger nila. Ayun, nagsiyot-yutan din ng mga minor de edad ang mga putang ina. Yung ba ang tama? Mga kababayan, yung ba ang tama? Hindi! Hindi yun ang tama! Kahit kailan hindi naging tama ang umiyot ka ng 12, 13 anyos. Tandaan nyo yan, kahit pagbali-baliktarin nyo ang piluka ni Marcoleta. Hindi naging tama yan. Putang na, yut-yutin mo yung 12 anyos. Yut-yutin mo yung 13 anyos. Kailan naging tama yun, mga kababayan ko? Wala ho. Kahit to, pagbali-baliktarin nyo, mga kababayan, hindi ho talaga po pwedeng maging tama ang mali. Kaya hindi kami naniniwala sa mga Lord. Tingnan nyo. Lalo na sa mga gambling Lord, drug Lord. Ipagpapasa Diyos na lang kita. Kita nyo, ipagpapasa Diyos mo, wala ka nga respeto sa paniniwala ng iba. 'Di ba? Kaya tuloy ako'y naniniwala na peking Muslim ka.
Dahil marami kong kilalang mga Muslim, hindi naman ganyan katulad mo. Na na kanilang binabanatan yung paniniwala ng iba. Hindi sila ganyan. Nire-respeto nila. Marami tayong kaibigan. Marami tayong kapatid na mga Muslim. Pero hindi katulad ni Robin Padilla. Our beloved Boss Mike